sa lahat po ng followers at supporters ni Congresswoman-elect Laila De Lima. Okay? Huwag kayong mabahala kasi meron pong paliwanag ngayon si Attorney Dino De Leon, yung kanyang abogado, tungkol ho dun sa court order ba yan o sinasabi ng Court of Appeals na pinababalik yung kaso ni De Lima sa RTC sa Muntinlupa. At ang pinapalabas ng iba, binaligtad na raw. Makukulong daw agad si De Lima. Nako, hindi pala ganon. Kaya kailangan talaga malinaw eh. Ito yung sinasabi ni Attorney De Leon, ng abogado ni De Lima. Hindi pala ganon kadali yun at hindi rin ho binabaliktad yung kaso. Wala daw authority ang Court of Appeals na baliktarin ang acquittal decision ng lower court. Ikakorek ko lang, Michael, nung binasa namin yung desisyon, mukhang misleading yung sinasabing ni-reverse yung acquittal ni Laila De Lima. No? So, hindi na-reverse ang acquittal ni Laila De Lima sa aming kabasa. Aming pagkakabasa, ang nangyari, ni-remand yung kaso doon sa baba para lang ayusin noong judge, noong West, ang kanyang desisyon para kumpletuhin lang yung mga ibang nawawalang detalye. Batay yan sa guidelines na nilabas ng Court of Appeals. So hindi para sa aming pagkabasa ng decision, hindi totoo at hindi accurate na sabihin na na-reverse ang acquittal niya. In fact, kasi ang sa natin sa ating batas, hindi mo naman pwedeng i-reverse sa ating konstitusyon ng isang acquittal. No? So para sa amin, ito ay pinalik lamang ang proceedings para maayos ng judge yung kanyang desisyon. Pero hindi pa ito final. Ibig sabihin, pwede pa itong emotion for consideration at pwede pa kami mag-apela sa Korte Suprema. So gusto ko lang rin sabihin na hindi ito desisyon na mangyayari na dahil meron pang remedies ang legal team, si Attorney Laila De Lima, para questionin yung desisyon ng Court of Appeals na naniniwala kami na nagkamali ang Court of Appeals at pwedeng ma-reverse. Ito yung tinatawag natin sa batas na reversible error. So ayun, napakalinaw. Kaya huwag kayong magpapapiesta at magpapalitsyon kaagad ng mga kalaban ni Duterte, kalaban ni De Lima, yung mga pro-Duterte. Yung iba nagtutuan-tuwa na dahil makukulong na naman daw si De Lima. O inunahan na naman yung korte. Yan sinasabi natin eh. Huwag yung pangunahan. Ito, gayon. Yan ang sinasabi ng abogado. At yun naman ang totoo. Pinapalabas nyo kaagad, binaligtad, makukulong ang desisyon ng lower court at makukulong si De Lima. Hindi, dalawa yung option. Una, pwede silang mag-file ng motion for consideration. Pangalawa, pwede silang magpunta ng Supreme Court. Pangatlo, ang order ay ayusin lang yung desisyon. Hindi sinabing baliktarin. Iba yung lingwaheng baliktarin ang desisyon kaysa sa ayusin mo lang yung iyong desisyon. Liwanagin mo lang yung iyong desisyon. Kasi Court of Appeals yan. Talagang dyan ho nagpupuntahan. Kaya nga Court of Appeals. Yung mga natalo, dyan nagpupuntahan para mag-appeal. So, di ba? Hindi ibig sabihin magpunta yan para utusan ang korte na mali yung desisyon. Hindi pwede ganun. Yun nga sinasabi, under the law daw, sabi ni Attorney De Leon, ang acquittal decision ng lower court, hindi pwedeng baguhin yan. So, ayun. So, malinaw Kaya tuloy, hindi po maapektuhan ang pagiging congresswoman-elect ni Laila De Lima ng mamamayang liberal, bagong-bagong partido na nanalo at congressman this coming 20 Congress by July magsisimula. Okay? Tuloy ang trabaho niya as congressman at tuloy din ang trabaho niya as isa doon sa panel ng prosecutors. Okay? Ng against yung article of impeachment, the trial sa Senado against Sara Duterte. Yun po kasi ini-appoint na siya. Kinausap na siya ni Speaker na siya ang papalit. Kasama si Jokno doon sa Congressman Jokno ng Akbayan doon sa dalawang natalong prosecutor doon sa nakaraang eleksyon. So ang lahat ng trabaho niyan bilang prosecutors sa impeachment ni Sara, bilang mambabatas as party list congressman, hindi po apektado. At hindi ho ganun kadali na mabalik sa kulungan si De Lima. Yan ang totoo. Kaya yung nagsasabi na makukulong na naman, ganon-ganon, masyado hong speculation yan. Masyado hong mabilis na paniniwala. Pero yung sinasabi ng abogado, hindi. Napakarami pang remedy at marami pa hong hindi ho binababaliktad. Pinapaayos lang yung desisyon. Doon sa drug cases, o drug case, dating senador, dating justice secretary, ngayon ay congresswoman-elect Laila De Lima. So, ano yung masasabi dyan? Yan ang totoo. Yan ho ay hindi fake news.
na katulad na pinapalabas ng mga mahilig magbaligtad ng mga ng mga istorya para lang mahalin lang ang kanilang mga followers at viewers at kanilang mga taga-suporta, especially yung anti-Dilima, yung grupong nagpakulong kay Dilima na ngayon ay siyang nakakulong at yung kanyang followers ay ikukulong na rin. Di ba si Harry Roque, grabe ang banat niya kay Dilima. Ay ngayon, yan ang baligtad. Si Dilima nakalaya, dismissal ang kaso sa RTC sa Muntinlupa. Ito naman ngayon si Harry Roque ang hinahanap kasi merong court order. Pina-aaresto na siya sa qualified human trafficking non-bailable offense din. Katulad sinabi ko sa nakaraang video. Hindi rin siya makakalaya pag nahuli. So nabaliktad talaga. Si Dilima na tuwang-tuwang kailang naipakulong, malaya na. Ito naman si Roque na spokesman ni Digong at nung araw, kasama ni Digong, si Digong nakakulong na. Crime against humanity. Si Roque ikukulong na kasi meron ng warrant of arrest. Non-bailable offense, sinuulit ko. Qualified human trafficking. Nakita nyo, nabaliktad ng sitwasyon. Yan ang rule of law. Yan ang pagpapatupad ng batas. Local at national o international law. Ang Philippine government under President Marcos susunod sa lahat ng mga batas. Kaya nga kanya ipinaglalaban yung ating West Philippine Sea. Dahil merong international law, tayo, international court, tayo ay nanalo dyan. Atin yan. Meron tayong kapangyarihan under 1987 Constitution ipaglaban ang West Philippine Sea sa pakikialam ng China. Yan ay parte ng rule of law. Hindi ba nyo naintindihan yan? Ilang beses ko na inulit pero hindi ako magsasawa. Ang lahat ng nangyayari ngayon, walang harassment. Ang nagiging biktima ng rule of law ay merong problema talaga. Ang kanilang depensa, hinaharas sila. Political harassment. Yun ay sariling interpretation. Pero pag sinundan mo ang programa tungkol sa pagsunod ng batas ng ating gobyerno, yan ang kailangan. Kasi under Marcos government, walang human rights violation. Ayaw niya ng tokhang. Ayaw niya ng mga paglabag sa batas. Ang batas ang dapat pairal. Hindi katulad ng Duterte administration. Walang investigation. Katok, sabay putok. Kaya ang dami ng casualties. Ang dami ng biktima. Yun ang nangyari sa kanya. Kaya nakakulong sa ICC. Na pinagtatanggol noon. Nina Panelo, nina Roque at iba pang kaalyado na tuwan-tuwa sila. Pag nagmumura, pag nambabastos, pag maraming patay, tuwan-tuwa sila noong mga panahon yon. Ayan, inuusig na sila ngayon ng batas. Mga local or international law. Kasi nga, yan ang batas. No one is above the law. Di ba? Yan nangyari kay Dilima. Sinunod niya ang batas, hindi siya nagtago. Nung siya hulihin, nagpahuli siya bilang senador. Hindi siya nagtago kung saan man. Hinarap niya, 7 taon siyang nakulong, na-dismiss. So ngayon, nakita ng Court of Appeals na mayroong problema dahil nagpetisyon doon yung mga natalo. O binabalik, yung pinare-review. Pinaayos. Hindi ho binabaliktad ang desisyon. Ipinapaayos lang yung desisyon. Yun lang ho. Subject for approval pa rin yan. Ayun, di ba? Maging matalino para hindi nalulusutan. Maging mapanuri para hindi nalilinlang. Dito sa aking channel, hindi naman tayo nagyayabang. Sinusuri at pinag-aaralan natin ang pinag-uusapan dito dahil para sa akin, matatalino ang mga followers, viewers, at subscriber. Kaya kailangan itaas din natin ang level ng usapan. Huwag nating ibaba sa level ng mga bio-bio. Walang ginawa o hindi manlin lang. Kung sino yon, alam mo na. Please like and share ng mga video ko sa aking mga channel.